jobless here, not doing anything. I'll be going to work on bike. No, no, you will not take the car? Dime. Kali janun gerçe. Basta, çalota. So, China curry. Luke was about to go to work very early in the morning. 7:57. Right over here, Sonal Masi is already cleaning. Sonal Masi, Kemcho. Navi sari perdi duke, huh? Amna Jojo me sari. So that's the new sari. And mommy went to the temple. Tapos si Papa pumunta na ng farm. Milan is going to work. I'm the only one who is jobless here. Not doing anything. I'll be going to work on bike. No, you will not take the car? No. Dime, chalao. Nah, you'll go very fast. Aling. Wache. You'll not take this? Lailong tam, it's very hot. When it's very hot. Hot siya. Here you go. Alis na siya. Babalik siya mamaya for lunch. Ang dami na naman naming lady finger dito na partition, guys. And I think i-distribute na naman ito sa mga bahay-bahay, sa mga kakilala namin dito. And sa mga laging nagbibigay sa amin ng pagkain. So, naka-partition na sila, oh. Alam na nila kung kanila ibibigay itong mga to. And kanina, pagkagising ko, ang daming mga monkey dito. Ang daming mga unggoy dun sa labas. And nagkalat sila. Tignan nyo, papakita ko sa inyo. Kanina, nakita ko sila dito. Tapos na maghuwas ng plato si Sonal Masi. Kanina, nakita ko siya dito. Upo siya. Ang laki. Tapos, kinalat nila to, oh. Tignan nyo. Kanina, kinain nila yan. Tapos, nagtatakbo-takbo sila dun sa likod. Kinain nila yung mga vegetables natin doon. Tapos, sinawag ko si Sonal Masi. Tame kay Jano. Janon gera. Paano binda? Binda. Barabar. Etle. Ile me mone wala ka siya kam malag-alag siya. Etle. Kali Janon gerche. Basta. Çalota. So, So, ayan, umalis si Sonal Masi para ihatid yung mga binda. And ako dito, guys, umiinom ako ng gatas. Tapos, meron ako ditong pagkain and biscuits ng Pilipino. And alam nyo ba, guys, naglalagay ako ng 2 kutsara nung Bornvita. Tapos, ito, meron silang binigay sa akin na milk powder, protein powder. Ayan yung iniinom ko. Tara.
So, galing sila sa farm. Tame, ekla-ekla lidu. Tame hukewar. Upar gyata. खेतर Upar gyata. के आहू छे पप्पा. डांगाती पायड़ी दी चाइना में करूँ Aha, કેરાનું છે. માલ બધા આહુ માટે છે. અથાનું માટે. Today Em we'll mas make kawan. athano. Eman kawan फिर siya. हर मिट्टी ले जो लावा So, ayan o, ang daming kinuhang kamatsili ni Mommy sa farm namin. So, kakainin natin yan. Magmumukbang tayo ng kamatsili. Kaya lagi, miti-miti siya. Kain tayo guys. Tikman natin. Tikman natin siya. Eh, itsura niya. Kinuha nila to sa farm. Nagpunta kasi sila sa farm para kumuha daw ng mga mangga. So, naiwanan ako dito sa bahay. And, meron na akong mga dumating na bisita. So, in-entertain ko lang sila. So, ito siya. Sobrang lalaki. Tikman natin kung sweet. Meaty siya ha, kay mami. It's very sweet. Masarap siya. Kain tayo. Sana hindi ako mapanood ng auntie na sinasabi sa akin na bawal daw to. Baka sabihin ako, bakit ko kinakain yung bawal. Ang daming bawal dito sa India, guys. Kainin ko muna to. Kwentuhan ko kay mamaya. Sarap. Minsan, guys, alam nyo ba? Medyo na ano ako. Medyo na nagwo-wonder ako kasi ang daming pinagbabawal dito sa India. Pero hindi naman lahat yun sinusunod ko. Kapag may reason and scientific reason kung bakit siya pinagbabawal, doon na ako susunod. Kasi sabi ni Milan sa akin, kung susundin mo lahat ng mga pamahiin dito and lahat ng mga paniniwala nila, lagi kang mare-restrict sa mga gagawin mo. So, minamanage namin, binabalance namin kung ano ba yung mga dapat paniwalaan and yung mga hindi. Para kahit pa paano, may makain pa rin ako since hindi nga ako makain ng karne. Anong kakainin ko kung hindi binabawalan akong kainin yung mga gusto ko? As long as healthy yung baby, wala magiging problema, sabi ni Milan. Basta, kapag meron silang sinasabi, tumango ka na lang. O, hindi ko kakainin. Pero kung gusto mo talaga siyang kainin and wala namang scientific reason kung bakit hindi siya pwedeng kainin, bibigay ko siya sa'yo, sabi niya sa akin. So, kain tayo guys. I'll see you later, kain muna ako. Okay, so time check 6:39 and ako na naman po mag-isa dito sa bahay. And alam nyo ba guys, sobrang naiinip na ako. As in, sobrang nakakainip. So today, pumunta si Deepika Foy and Pratesh Fua dito sa bahay. Kasi nagsasaka nga si JD by dito sa namin, diba? Dito sa farm namin. So chine-check nila yung saka nilang papaya para makita nga kasi ito yung first time nila na makipag-partnership ba? Parang ganun. So very proud sila sa anak nila. And si Mami pumunta siya sa RT, like the religious activity. Si Milan, meron siyang kinausap dun sa tax na binabayaran namin. And si father-in-law, I think nakipag-meeting siya. So, in the end, ako lang mag-isa dito sa bahay, guys. So, nakakainip. Sobrang nainip na ako kasi maghapon na nga ako dito sa bahay and hindi naman ako makalabas. And today is Agyaras, means fasting. So, hindi magluluto ng pagkain si Mommy
And hindi kakain din si Papa. So, kami lang dalawa ni Milan yung kakain. And hindi ko na, tinatanong ako ni Mami kanina. Hindi ko naman alam kung ano yung kakainin kasi paulit-ulit na lang din yung mga kinakain namin. And ang napansin ko, sobrang takaw ko guys. As in, kakakain ko lang ng pistachios and almonds, yung mga nuts kanina. Nagugutom na naman ako. So, feeling ko kakain na lang ako. Kanina ding hapon, kumain din ako ng orange. So, feeling ko magpapakwan na lang ako mamaya. And tinatanong nga din ako ni Milan kung ano ba yung gusto kong kainin para madala niya. Sabi ko, naubos na yung pistachio ko. So, bili na lang siya ng pistachio para kapag midnight snack, very healthy yung kinakain ko. And medyo nag-worry ako guys kasi 23 weeks yung weight ng baby is nasa 490. 22 weeks or 23 weeks, weight niya is nasa 490. Pero yung ibang mga kasabayan ko dito, nasa 600. Pero 2 weeks ahead naman sila sa akin. So, parang naiisip ko, hindi ba ako kumakain ng healthy? Hindi ba ako kumakain ng masustansya? Parang napaparanoid ako. So, as much as possible, yung ano ko talaga, yung mga kinakain ko talaga, pinag-iisipan ko na ngayon kasi magsasuffer lang naman ako ng 9 months. Tapos, magiging healthy naman yung baby. So, sabi ko sa sarili ko, kakainin ko na lang yung mga healthy para wala maging komplikasyon. So, after few weeks, magpupunta na naman ako for my schedule. Pero, bago ako pumunta dun sa schedule, ikukuhanan muna ako ng blood. Kasi na ako for diabetes. Yung i-check na yung sugar ko, CBC, ewan ko kung ano yun, pero yun, parang ganun. Tapos dadalhin ko na yung report sa hospital na naka-ready na. And nagbabasa nga din ako ng comment guys. So ito lang yung mga comment na napansin ko and nakapukaw ng attention ko. Sabi nila, ikaw lucky ka kasi only son lang si Milan, walang kahati. Kasi naalala nyo nung isang araw, napansin ko na very interested kayo sa ganung topic and sinagot ko yung about kung sino yung mas mayaman ba, si mother-in-law or si father-in-law. So, merong nakapag-comment na may lucky daw ako kasi only son lang si Milan. Actually guys, I think totoo. Lucky ako kasi parang meron na kaming pamana na talaga from my mother-in-law and father-in-law. Kahit anong mangyari, meron, parang stable na. Hindi ko naman sinasabing hindi kami magtatrabaho, pero parang parang kampante ka na kahit anong mangyari, yung magiging anak mo, merong mamanahin. So, yung baby namin ngayon, magiging settle na siya, stable na siya. If gusto niya na mag-farming na lang, pwede kasi meron siyang mga lupain. Pero kung gusto niya mag-further studies or mag-doktor, susuportahan namin siya. Pero, yun yung sinasabi ng nagko-comment. Lucky nga daw ako dahil only son lang si Milan and siya lahat magmamana ng property. And dahil sa usapin na yun, natanong nga rin nila kung nagkakaselusan nga daw ba dahil nga yung lahat ng property papamana kay Milan and walang matatanggap yung kapatid niyang babae. Actually guys, dito sa India, merong law, merong batas na dapat hati talaga sila. Pero sa mga, kahit na merong batas, yung tradisyon kasi nila dito, yung mga babae talaga, pinibigay dun sa asawa and meron na silang pinapabaon na gold sa kanila. Kaya kung napansin nyo guys, these past few years, mula nang kinasal si Jano, bili talaga kami ng bili ng gold para sa kanya kasi yun yung papamana namin. And hindi sila nagkakaingitan and hindi nagkakasamaan ng loob kasi inarrange din naman namin siya doon sa lalaki na may kaya din naman and same ng status ng kabuhayan. So, kung ano yung meron yung lalaki na in-engage sa kanya or pinakasal sa kanya, bali mapupunta rin naman yun sa kanya. So, ganun lang. So, si Het Kumar meron din siyang kapatid na babae. So, yung babaeng kapatid ni Het Kumar, ipapakasal din naman siya doon sa mayaman na angkan, mayaman na family. So, yung magiging family nung kapatid ni Het Kumar, yung mga ari-arian nila, mapupunta din naman dun sa kapatid niya.
So, ganun lang siya, guys. System lang siya. So, wala pong inggitan. Siguro, ang masasabi ko is, magkakaroon ng discrepancy kasi depende kung gaano kayaman yung father ng babae. Kasi, kapag mayaman talaga yung father ng babae, magbibigay siya ng napakaraming gold. Yung ibang talagang mayayaman dito, yung millions, yung mga ari-arian, nagbibigay sila ng 1 kilo ng gold, ganun. 1 kilo talaga, yung pinakamayaman dito na kakilala namin, dito sa lugar namin area. 1 kilo ng gold, yung binigay niya sa anak niyang babae. So, kami naman, nasa 400 yung binigay namin grams. 400 na grams yung binigay namin. So, kayo na lang yung bahalang mag-compute. And hindi pa yun final ha. Kasi malay mo, naisipan pa nilang dagdagan. And wala naman sa akin yun guys actually. Kung magbibigay sila ng more sa kapatid, kung magbibigay sila ng mas marami dun sa kapatid ni Milan, walang problema sa akin kasi actually, karapatan naman talaga niya yun, yung kalahati ng ari-arian. Pero, dahil nga sa sistema nila, hindi niya nakukuha yung kalahati ng ari-arian. Yung nakukuha niya lang yung portion ng ginto. So, kung titimbangin natin, mas malaki yung iniiwanan niya kaysa sa matatanggap niya. So, kung sabihin nila na may problema ba na ganun lang yung ibibigay, lalo-lalo na ako is, sister-in-law ako. So, dahil asawa ako ni Milan, walang problema sa akin kahit magkano pa yung ibigay nila. Kasi karapatan niya yun. And ang patakaran ko kasi sa buhay, hindi ko tinitingnan kung magkano yung mamanahin ng asawa ko. Kasi, ang tinitingnan ko is kung magkano personally yung paghihirap ko, yung ibibigay ko sa anak ko. Gaya ngayon, yung pinapagawa naming resort. Yung pinapagawa naming resort, guys, paghihirap namin yung dalawa ng asawa ko. So, pag-vlog namin, sa pagdodoktor niya, sa pagpaparm niya ng iba't mga lupa. Pero never kaming nanghingi sa biyenan kong lalaki, sa pamilya niya, ng pera, pampagawa doon. So, it's between me and Milan talaga yung pinapagawa naming project. Napakahaba na ng vlog na to. So, balitaan ko kayo kung may kaganapan mamaya. Pero kung wala, I'll see you all tomorrow.